Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ayaw na po natin na kontrahin yung mga yung mga tagapagtanggol ni BBM. Ang hirap na po nilang kontrahin kasi alam nyo, hindi po makatwiran yung mga wala sa hulog, di ba? Ang hirap po nila. Ayunan na lang natin. Ako aayunan ko sila eh, di ba? Aayunan ko sila pero sasabihin ko po na delikado kung ganyan ang uri ng ating pangulo. Napakabait daw ni Marcos. Ano ba sinasabi ngayon ng mga tagapagtanggol? Hindi po magnanakaw si Marcos, hindi niya magagawa magnakaw dahil napakabait ni Marcos. May mga gumagamit lang sa kanya o nasasamantala lang yung kanyang kalagayan. Hindi adik si Marcos, no? Naninira lang, sinisiraan lang ng kapatid yung kanyang kapatid dahil lang si Aimee ay may ambisyong politikal kaya sinisiraan niya yung si BBM. Hindi ba? Hindi ba mas kaya maha-high blood ka lang eh. Maha-high blood ka lang kung sila po ay kokontrahin mo. Kaya ngayon, ang gagawin ko po, aayunan ko na sila. Kasi pag kinontra mo sila, pucha, mapupunta ka na. Sige, ayunan natin. Aayunan natin. Yan po ang papag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tuwan-tuwa po yung mga loyalista na nagpo-post, no? May mga nagpo-post pa rin ngayon. O sige. Kahit ano pang mangyari, bukas president pa rin si BBM. Sinasabi pa kung anong araw eh. Bukas, Miyerkules. Nakita ko kahapon. Miyerkules bukas, presidente pa rin si BBM. Ayunan na lang. Ano ba iko-kontra nyo ron? 'Di ba? Tama naman sila. Kaya lang po, eto na lang no, kung masaya na kayo na yan lang yung pagmamalaki nyo na bukas, presidente pa rin si BBM, ay napakapalad ninyo. Kasi po nung kami po ay taga-sunod o kami po ay tagahanga at kami po ay follower, taga-sunod ng dating Pangulo, tanungin nyo kami bakit proud kami. No? Bakit proud kami na sinusuportahan namin si Tatay Digong despite na sa lahat ng paninira. Ano lang naman yung paninira kay Tatay Digong? Ang paninira lang naman kay Tatay Digong ay nag-conduct siya ng war on drugs. Kahit saan po namin balibalik ta rin nyo man yung ginawa ni Tatay Digong, proud kami na nag-conduct siya ng war on drugs. Yun po yung pagkakaiba natin eh. Kayo, proud na kayo na nagsusurvive si BBM. Kami po, proud kami dahil sa mga ginawa ni Tatay Digong. Proud na proud ako. Alam po ninyo, ramdam na ramdam ko. Yung una po akong tumawid, no? Yung unang daan ko po. Actually, nag-viral po yung live ko na yun. Unang daan ko po sa Skyway. Proud na proud po ako na meron tayong Pangulong nakagawa nun. Kasi, naranasan ko po yan eh. Ang tagal ko po nagkolehiyo from 1988. Supposedly, ako po ay gagraduate ng 1992. Graduate po ako 1995. Napakatagal ko nagkolehiyo sa isang universidad. Pwera pa yung isang college na inatinan ko. So, 1987. 1987 to 1995. Ganun po ako katagal. Lahat po yan, dinadaanan ko po yung baba, yung paglabas po ng NLEX. Dadaan ka sa A. Bonifacio. Traffic na po yan. Tapos dumaan ka sa taas. First time mong dumaan dun sa taas ng traffic. Walang ka-traffic. Proud na proud kami. Kayo, yung mga loyalista, wag na natin kontrahin. Ang tanging na pagmamalaki nila, bukas, presidente pa rin si BBM. Tapos may mukha ni Sara Duterte na umiiyak. Para po sa inyong kaalaman, sinabi na po yan ni BP Sara. Hindi siya naniniwala sa panawagang BBM resign dahil hindi naman magbibitiw sa pwesto si BBM. Kaya expected na namin yan. Yung pagrarally pong ginagawa namin, wag nyo pong sabihin na walang nangyari. Nag-resign si Bersamin, nag-resign si Pangandaman, nag-resign din po yung Batang Bersamin. Tsaka yung Ulaybar yata, yung Trig Ulaybar, nag-resign rin. Ang dami nag-resign. Sasabihin nyo, walang epekto. Nataranta yung pamilyang Marcos sa pagtatanggol na adik yung kanilang tatay. Wala pa rin epekto sa inyo. Sabagay, kung napakababa na ng alam niyo yung batayan po nila ng pagiging proud kay BBM ay for survival lang. Ha?
for survival na lang po yung gusto nila, na masaya na sila na bukas, presidente pa rin si BBM, wala ka talagang aasahan. Kami po, hindi po. Totoong masaya kami nung panahon ni Tatay Digong dahil kayang-kaya po namin ipagmalaki at very proud kami. Yung mga OFW nung panahon ni Tatay Digong, very, very proud sila na sila ay Pilipino. Hindi ko po katulad ngayon. Ikinahihiya ng 99% ng mga OFW ang presidente ng Pilipinas. Meron natitirang 1%, yun yung proud pa rin. Bakit proud? Kasi bukas presidente pa rin si BBM. Yan lang po. Yan lang po kung bakit kayo proud. Isa-isahin po natin to ha. Armed Forces of the Philippines investigating whether foreign groups may be bankrolling recent anti-government protest actions, including rallies urging the military to withdraw support for President Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, nakakatawa tong AFP. Ang dami na po nag-iimbestiga. Pati ba naman kayo, investigador na rin? Hindi nyo po problema kung saan po kumukuha ng pondo yung mga rallyista. Ang problemahin ninyo, paano nyo po protektahan yung mga rallyista mula po sa mga nanggugulo. O, kita nyo naman po. Ngayon, tignan nyo. Rally po to ng Iglesia ni Cristo at ng mga pro-Duterte. Meron po bang mga nambato? Meron po ba nanakit ng pulis? Meron po bang nanunog ng mga bus? O, naihiwalay nyo po. Pag rally po ng mga dilawan at mga makabayan black, dyan po may mga nanggugulo. Takantaka nga ako sa inyo eh. Rally ng mga Duterte, rally ng mga iglesia, narong kayo, may mga baril yung pulis. Pinalayas kayo ng iglesia, di ba? Sabi, anong ginagawa ng mga may baril na pulis dito? Magsitabi kayo. Pero panahon na binabato. Kaya po, ang bantayan yung magugulo, yung mga dilawan, kakamping at mga makabayan black. Oh. Ilang araw ang rally? 2 araw, pangatlo kahapon. Pangatlo actually dahil pinauwi nyo rin. May nanggulo ba? Wala pong nanggugulo dito po sa mga rally ng Duterte at INC. Sa mga tunay po na nagsusulong na anti-corruption. Kitang-kita na po ng mga Pilipino kung anong grupo lamang ang nagsusulong ng totoong anti-corruption. INC at saka mga Duterte. Oh, napahiya kayo. Kasi ang dami-dami yung pulis. Wala naman nanggugulo. Pero nung panahon na marami ng gugulo, yung panahon na pag nagrally yung mga dilawan, mga kakamping, dyan po magrami magugulo dahil iba po utak ng mga yan. Yung mga Duterte tsaka INC, nagrarally po kami, gusto po namin tumino ang Pilipinas. Yung ibang grupo, gusto nila, kaya nang gugulo, gusto nila magulo Pilipinas. Okay. Anong problema ninyo sa rally-rally? Karapatan po ng tao ang magrally. Karapatan din ba ng magrally yung magkaroon ng pondo? Natural. Pero, antindi nyo. Investigador na rin kayo, AFP. Hindi nyo tungkulin yan. Oh, may paalala po si Attorney Rowena Guanzon. Nag-resign na ang lahat at na-appoint na rin ang iba. Kapalit ng mga nag-resign. Pero si General Torre, waiting pa rin sa Gedli. Nakalimutan na. Oh, naman General Torre. Oh. General Torre. Ay, wag niyo pong sabihin na mas marami pa ang nagkagusto ng korupsyon. Hindi po totoo yan. Lahat po ng Pilipino ayaw po ng korupsyon. Hindi po totoo na mas marami pa may gusto ng korupsyon. Hindi po kami naniniwala dyan. Hindi porkit hindi sumama sa rally ay pro-corruption na. No? Hindi po lahat ng tao ay mahilig mag-rally. Yan po yung ibig natin iparating sa inyo. At marami pong umatin ng rally via internet. Oh. Online na po, pati pagrarally. Kita nyo po, ang daming rally. Lahat po ng mga vlogger doon, ang lalaki po ng mga views lahat. Oh, bakit? Doon na po umaatin yung mga malalayong lugar. Kaya wag nyo po sabihin na hindi po umaatin sa rally. Okay. Torre, nasa Gedli pa rin daw, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Tignan na po natin ha. Ito po, marami pong nagsasabi, ito po yung linya nila, yung mga nagtatanggol kay BBM, mapakalalakson, mapa mga media. Sobrang bait daw po ni BBM, hindi niya raw kayang magnakaw. Diba? Ganyan eh. Meron bang pagnanakaw? Meron. Actually, ang nag-expose niya, wag na tayong kumontra. Sige, ayunan na natin sila. Sige, aayon na po ako. Sobrang bait ni BBM. Kaya hindi po niya kayang magnakaw. Aayon na po ako. Si BBM ay hindi adik. Aayon na rin ako. Sige. Madali naman siguro kung hindi ka naman adik. Bakit mo i-resist yung hair follicle test?
Para po, kasi Mr. President, majority ng Pilipino naniniwala na adik kayo. Kapatid nyo yung nagsabi, hindi naman kami. Pag mga Duterte supporters po ang nagsabi na adik kayo, maaaring hindi kayo maniwala. Sabi ni Amy, pati kayo, mula bata pa kayo, adik na kayo, Mr. President. O kung hindi po kayo, marami na pong naniniwalang tao na adik kayo. Ano ba naman yung lagi po kayo nagla-live, Mr. President eh. May mga vlogs kayo. Ano kaya, Mr. President, i-vlog po ninyo? Ang dami siguro manunood. I-vlog po ninyo ng live na kayo po ay nagpa-hair follicle test. Hindi po ba napakaganda nun? Once and for all, tapos na po yung issue. Naniniwala na kami, hindi kayo adik. Pero marami pong hindi naniniwala eh. O, hindi na namin kayo kukontrahin. Lahat ng gusto nyong sabihin, maniniwala na kami. O, di i-prove naman natin na hindi kayo adik. Di po ba, Mr. President? Hindi po natin kayo babaliin yung sinabi nyo. O, ipatunayan nyo naman na hindi kayo adik. Kasi po, ang dami nagpapatunay, na ang dami na nagtuturo, ang dami ng testimonya na kayo po ay nag-a-addict. Nariyan po si, sino na nga yun? Yung kalbong Pidea, agent ng bayan. Ano na nga pangalan nun? O, yan, nagsasabi po na kayo po ay addict. Kasama po kayo ni Maricel Soriano. Nakita nyo ba magsalita si Maricel Soriano? O, nariyan po yung karelasyon dati ng tropa ninyo. Na si Cathy Binag, nagsasabi na kayo po ay addict. Si Morales, Pidea agent po yan, nagsasabi na kayo po ay iniimbestigahan niya. Na kayo po yung gumagamit. Si Tatay Digong, nagsabi na po na kayo po ay pangag. Ang titino po nitong mga to eh. Tapos lately, yung kapatid nyo ngayon, ang nagsabi na kayo po ay addict. Naniniwala na ako sa'yo, ayaw ko na kayong kontrahin. Hindi ko na kukontrahin. Kaya lang may mga patunay sila eh. Si Cathy Binag, Yuan, meron siyang dialogue na ganun. Si Morales, meron siyang dapat tinatrabaho niya kayo. Sa kondo ni Maricel Soriano. Si Amy Marcos, may testimony. Hindi na lang po to simpleng testimonya na isang tao. Ito po ay testimonya po ng napakarami ng tao. Ngayon, hindi ko na kayo kukontrahin. Hindi kayo addict, Mr. President. Pero para naman po, makontra ninyo yung mga nagbibigay ng testimonya. Baka gusto nyo namang magpa-hair follicle test na ng live. Madaling-madali lang. Luisa Granada, batchmate. Kabatch. Ang dali-dali lang po, di ba? Kayo naman po magbigay ng patunay. Hindi ko na kayo kukontrahin. Patunayan nyo naman na hindi kayo addict. Nikki Cositeng pa pala. Napakarami na, Mr. President. It's about time. Hindi ko pa kayo pinipilit. Ang dami po nagpapahayag ng kabaliktaran. Sabi ko nga, ito po, hindi ko kayo kukontrahin. Tignan nyo naman pamagat ko. Napakabait ninyo. Kaya hindi nyo makakuha magnakaw. Okay. Ano pa, yung mga sinasabi nila. Sa sobrang bait ng Pangulo, ito nakakatakot eh. Sabi po ng isang political analyst, si President Ferdinand Marcos Jr. kind and soft demeanor might be making him easy target for manipulation. And some people close to him could be cashing in on it, according to a political analyst. So, pinagsasamantalahan ng inyong kabaitan, Mr. President. Hindi ko na rin kukontrahin yan. Yan ba ang gusto nyong palabasin? Na si Mr. President ay hindi magnanakaw? Kung hindi, si Mr. President ay hindi magnanakaw. Napakabait niya lang. Kaya siya ginagamit, sabi ni Lacson, ginamit siya ni Olaybar at saka ni Bersamin. Sabi nitong political analyst na to. Ano ba pangalan nitong political analyst na to? Ano yun lang natin para malaman ko lang kung sino yung political analyst na to. Ako po ang nag-iisang political analyst eh. Si Professor Froilan Calilong ng UST. Sa kanyang kayo po ay napakabait at kayo po ay malumanay. Kaya kayo po ay tinatarget ng mga manipulator. At sila po ay pinagsasamantalahan ng inyong kabaitan. At sila... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...